Hindi ko alam kung saan talaga takot to si Pulong. Kay Remulla ba o sa ICI? O kay Congressman Sandro Marcos? O yan ho ang alamin natin mga kababayan. Kasi maganda ho itong pag-usapan. Ito ho mga kababayan ko ha. Congressman Pulong Duterte naghamon sa ICI pero hindi tumuloy. Naduwag ang ang kongresista ng 1st District ng Davao. Abay ito, panoorin natin ang video na to mga kababayan ko. Binatikos ng Malacanang ang pagtabla ni Davao City Congressman Paulo Duterte sa imbitasyong humarap sa investigasyon ng ICI sa flood control scandal. Ako, duwag si Pulong! Ang ICI naman, tuloy lang daw ang trabaho sa harap ng usap-usapang mabubuwag na raw ito. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes. Mistulang Battle of the Presidential Sons ang comparison ng Malacanang matapos purihin ang pagkukusa ni House Majority Leader Sandro Marcos na humarap sa ICI kahapon. Taliwas sa pagtabla ni Congressman Paulo Pulong Duterte dahil wala umanong jurisdiction sa kanya ang komisyon. Banat ng palasyo, kitang-kita naman kung sino sa dalawang anak ang napalaki ng maayos. Una-una bilang magulang, makikita natin kung paano ba pinalaki ng mga magulang ang isang anak. Disente. Hindi takot. Matapang na humarap sa investigasyon. Hindi nagtago. Nagboluntaryo pa. Kinilala ang ICI. Hindi tulad ng iba. So, doon pa lang po bilang magulang ay proud sila sa kanilang anak. Diversion daw para pagtakpan ang katotohanan para kay Pulong ang pagpapatawag sa kanya ng ICI. Pero para sa Malacanang, walang dahilan para tumalikod sa investigasyon kung wala namang itinatago. Diba? Tama yung sinasabi ni Auntie Claire. Ngayon, mga kababayan ko, hinahamon nyo si Congressman Sandro Marcos na magsalita about sa 15.8 billion pesos project sa distrito daw niya. Ang hamon ko, ito, hindi mo kasi masasabi, sa totoo lang na 15 billion point 8 yung kay Kong Sandro. Kasi meron pa dyan project na allotment ng DPWH. Okay? DPWH project, mga kababayan ko, meron pa dyan. Mga kababayan, meron pa dyan project ng DPWH. So, ibig sabihin nun, hindi lahat ng 15.8 billion pesos ay project ni Congressman Sandro Marcos. Mga kababayan ko, pinaliwanag niya ngayon yan sa ICI and the ICI will investigate yung mga sinabi ni Kong Sandro doon sa ICI. Ngayon, mga kababayan, ang pinakamalinaw na tanong, mga kapatid, bakit itong si Pulong merong 51 billion pesos na budget sa 1st District ng Davao, mga kababayan ko, ayaw magpaliwanag dito sa ICI. Mga kababayan, ang sagot daw ni Pulong, hindi naman daw siya nasasakop niyan. Oh, sige. May kasabihan tayo, buntot niya, hila niya. It means you are responsible for the consequences of your own acts. Marami na po mga mabatas na gumalang sa pagpapatawag ng ICI, nagbigay ng kanilang mga response, ng kanilang mga nalalaman. Pero mismo si Resigned Commissioner Rogelio Babe Singson ang nagsabing walang pangil ang ICI. No, may pangil ang ICI, hindi mo lang alam gamitin. Si Magalong nga na bumida ikaw pa kaya? Sabi daw nila wala daw pangil ang ICI. Maniniwala kayo? Walang pangil ang ICI? Si Magalong nga nakabida ikaw pa kaya di ka marunong bibida? Kayang umepal ni Magalong, ikaw pa kaya hindi? Yun ang pinagkaiba. Dahil sa lubos na kakulangan sa pondo. Hindi naman pondo ang usapin dito mga kababayan ko. But let's talk about the Sandro Marcos and himayin natin. Pinagot ni Sandro lahat ng paratang sa kanya, Pulong Duterte ayaw sagutin. Sabi ni Pulong Duterte, hindi daw siya sakop ng ICI. Okay, sige.
Sabihin na natin, hindi siya sakop ng ICI, which is yan ang ginagamit, and like the resign, isa sa mga resign na commissioner ng ng ICI na si Bev Singson, wala daw pangil. Kaya si Pulong, malakas ang loob na hindi umattend doon. Ngayon, mga kababayan ko, sige nga, hinahamon ko ho ang Kongreso. Hinahamon ko ho ang Kongreso dito. Mga kababayan ko, Speaker Bogie D. Meron po akong malaki po ang paghanga ko sa inyo, sir, lalong-lalo na sa mga taga-Isabilano. Mga Isabilano, mga taga-Isabela. Alam ko po na kayo po ay matinong tao. Pero ang hamon ko ho sa Kamara, sige nga ho, imbestigahan nyo nga para maging patas ho tayo. Malinis ho ang imahe, lalong-lalo na ng Kongreso. Sige nga ho, imbestigahan nyo nga ho itong si Pulong Duterte sa kanyang 51 billion pesos. Kasi sabi niya ho, hindi niya ho ipapaliwanag yan dito sa ICI sapagkat ayaw niya ho ipaliwanag dahil di daw siya sakop niyan. Kung saan ho ba nakakasakop kay Pulong Duterte, which is the Kamara, bakit hindi po pag-usapan, imbestigahan yung 51 billion pesos na yan? Para maging patas po tayo. Yung po ang pinakamatindi doon. Hamon ko ho yan sa Kongreso. Kung talaga ang Kongreso ay hindi nagtatakip ng mga magnanakaw. Total naman yan, iyan din naman ang binulong ni Saldi ko noon, na binulgar niya. Di ba? Kung talaga ang Kongreso ay malinis at wala sa hanay nyo, bakit hindi nyo ho imbestigahan ito si Pulong Duterte patungkol sa 51 billion pesos issue niya? Yan ho ang sasabihin ko, mga kababayan. Para malinaw. Mga kapatid, yan na lang ho. Di ba? Si Sandro Marcos, hindi naman sasakop ng ICI. Pagpaliwanag for transparency and accountability. And how about this gentleman from the 1st District of Davao? Hindi haharap sa ICI. The reason why, mga kababayan ko, hindi ako sakop niyan, ba't ako aatin dyan? O kung hindi ka sakop nito, mga kababayan ko, punta tayo sa Kongreso. Dalhin natin yung usapin sa Kongreso. Bakit hindi nyo ipag-rally ang mga dilis dyan? Di ba? For accountability and transparency, I challenge Kiko Barsaga, Congressman Marcoleta, lahat ng mga dilis dyan sa loob ng Kamara. Sumisigaw kayo ng transparency and accountability, imbestigahan nyo nga yung 51 billion pesos na yan. Hindi, hinahamon ko kayo. Di ba? Kung talagang kayo ay tapat sa bayan at totoo ang mga sinasabi ninyo, hinahamon ko kayo. Sige nga ho. Sige nga ho. Imbestigahan nyo nga ho yung 51 billion pesos na yan. Wag ho kayong sisigaw na kurap si Marcos. Di ba? Panay kayo sigaw ng kurap si Marcos, kurap si BBM, this corrupt, this government is corrupt. Paliwanag nyo sa taong bayan, eto. May pinagbibintangan na allegedly there is a 51 billion pesos in the 1st District of Davao. Bakit ayaw imbestigahan ng Kamara to? Ibig sabihin, nagtatakipan kayo dyan. Kaya hinahamon ko ho, mga kababayan. Meron ho naka-allotment sa DPWH ito at alam mo ho itong taong bayan ngayon. Sige. Huwag kayong sisigaw ng transparency and accountability kung mismong nasa Kongreso merong issue ng 51 billion. Di ba? Kaya nga sabi ko si Congressman Kiko, hinahamon ko, sige nga ho. Kung kasintapang ka talaga ng tatay mo, yung tatay mo, kilala ko. Kung gaano katapang sa Kongreso yon. Nakikipagbardago lang talaga yon. Kung talagang ikaw for peace and accountability and transparency, imbestigahan mo, pangunahan mo. Congressman Kiko Barsaga, pangunahan mo ang pag-iimbestiga sa 51 billion pesos ni Pulong. Pag napatunayan mo na mali ako, Congressman Kiko Barsaga, magbubura ako ng channel ko. Lalaban ako.
Pag napatunayan mong malinis talaga ang 51 billion ni Pulong, magbubura akong channel ko. Kung talagang for peace and accountability ka. And transparency. Yan ang hamon ko sa'yo. Ako kaya ko lumaban ng hamunan. Diba? Please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe. Aabangan ko yan.